Okay, so November 24th. Episode 309, 310, 311. Tanungin natin yung divine counterpart natin na sa universe. Ano ba yung mga dapat natin gawin? No, dapat natin isipin. Kasi meron tayong mga divine counterpart na mga animals. And check natin. So, let me see. Kanina sa daily episode. This is the special episode right now, Friday. Una, red fox. Nako, strategy. And then, second, sacred ibis. Ay, learning. And the third, rhinoceros and moderation. O, di ba? Kasi sinasabi, yung una is red fox. That's the strategy. So, ibig sabihin, iba sa inyo ngayon, kulang sa strategy, mahina sa strategy. Kasi, mabagal din kayong natututo sa buhay. And this is the sacred ibis. Ito yung ibon na mahaba yung sungo sa inyo. Tapos, yung rhinoceros kasi, mabagal siya, pero paninigurado yung pagdating niya. So, yun na yung message ni universe sa inyo ngayon na pag-isipan nyong mabuti kung anong strategy ang magwe-work on sa inyo para umunlad ang buhay nyo, gumanda ang takbo ng relasyon ninyo, kung ano yung nakakabuti para sa inyong dalawa. Kasi minsan, mas nakakabuting maghiwalay kayo kaysa pilitin yung magsama sa isang toxic na sitwasyon. May mga ganun. Pero yung iba kasi ayaw nilang tanggapin eh. Pero matagal nang matagal nang given sa inyo ng universe na tanggapin ninyo na may panahon talaga na kailangan nyo na maghiwalay. Kailangan yung tanggapin na hindi talaga kayo para sa isa't isa. Kung meron mang mga magulang, mga tao, kaibigan, nagsasabi na huwag kayong maghiwalay alang-alang sa mga anak ninyo, wag sila ang pakinggan mo. Ang pakinggan mo is ikaw, sarili mo, yung kasama mo, yung partner mo, yung asawa mo. Kasi, no, kung araw-araw lang din kayo namomroblema sa pera, namomroblema sa baon ng mga anak, tapos araw-araw pinagdududahan nyo yung kilos ng bawat isa. Tapos hindi na kayo nagkakaroon ng smooth na relationship. Yung para bang bawat kilos duda, bawat kilos parang ang laki ng problema. Mas maganda pang maghiwalay kayo kaysa ipagpilitan nyo. So, kayo naman yung, di ba, dumating kasi sa punto na kayo din naman yung nagdesisyon magpakasal eh. So, wala kayong dapat isaalang-alang, kundi sarili nyo ding desisyon. Kung sinasabi ng magulang mo na yung mas nakakaganda sa mata ng tao is magsama kayo kahit hindi kayo magkasundo, plastic yun. Kasi, yung, yung buhay ninyo ay hindi pelikula. Yung buhay ninyo ay real life, di ba? So hindi mo kailangang magpanggap na okay kayo sa mata ng ibang tao, pero deep inside hindi niyo na kayang tiisin ang bawat isa. Kahit maraming naghihiwalay na mahal pa nila yung bawat isa. They do care for each other. Pero mas pinili nila na maghiwalay bilang magkaibigan at panatilihin yung responsibilidad bilang magulang. Kasi maraming magulang na effective sa anak bilang magulang kung naghiwalay sila kesa magsama. Alam mo kung bakit? Yung benefit doon is hindi na nakikita ng bata na araw-araw kayo namumroblema sa pera, araw-araw kayo namumroblema sa pagkain, no? Hindi na nakikita ng mga bata na nag-aaway kayo dahil sa lahat-lahat. Kasi yung poprotektahan nyo dyan is yung mga bata eh. Yung pagsasama dahil lang sa mga bata, malaking pagkakamali yun. Kasi hindi yun pagpoprotekta. Gumagawa kayo ng paraan na yung bata lumaking katulad nyo. Yung bata lalaki na rebelde. Yung bata lalaki na
magiging normal sa mata niya yung away araw-araw, sigawan araw-araw, sumbatan kung walang ulam, sumbatan kung walang pagkain, sumbatan kung araw-araw na pamasahe, yung parang ganun. So, wala siyang magandang breeding, wala siyang magandang foundation sa pamilya niya. So, yung gagawin mo doon, kung hindi nyo na talaga kayang mag-asawa, no, lalong-lalo na hindi rin kayo soulmate, hindi rin kayo twin flame, bitawan mo na. Ang mahalaga, nandun kayo sa harap ng barangay, permahan kayo doon ng sustento. Kasi kahit saan ka mapunta, kung talagang desidido kang makita na matagumpay ang anak mo, kahit hindi kayo magkasama, kung kaya mo man siyang sustentuhan, magiging mabuti siyang tao. Ang mahalaga lang doon, sa tamang panahon, sa paglaki ng bata, ipapaliwanag nyo kung bakit hindi kayo nagtagal ng magulang o ng mama niya or papa niya. Kasi, yung bata naman, basta hindi lang na brainwash, no? Makakaintindi yun. Makakaintindi yun. Kasi I myself is a single parent. And hindi ko binuksan sa mata at sa isipan ng anak ko na siraan ang ama niya. Never na mangyari yun. Kasi wala namang alam yung bata sa pagkakamali ng magulang. Walang alam yung bata sa kakulangan ng magulang niya. At wala ring pagkakamali yung bata na ipinanganak siya sa ganyan. 'Di ba? So, pero, wag mong kalimutan na pag-aralin siya, pakainin siya, bihisan siya, bigyan siya ng magandang kinabukasan, siguraduhin na may kakayanan siyang makapag-aral. And then, yung pinakamahalaga doon, pinalaki mo yung bata. May takot sa Diyos, may awa sa kapwa, may respeto sa lahat ng tao. Mapamayaman, mahirap man, na kahit nakapaa, or kahit sa madudungis ng mga tao sa lansangan. Yung ganun. Yung bata na hindi siya maarte, yung bata na hindi nawawala yung pagiging lambing niya, pagiging mapagmahal niya, pagiging palakaibigan niya, na hindi basihan ang yaman, hindi sukatan ang yaman. Kasi pangit na parang pinalaki mo yung anak mo sa sarili mong ambisyon. Huwag ganun. Kinukulong mo yung anak mo noon. That's the moderation side right there. Na kapag nagkaroon ka ng pagkakataon, no, magbukas uli ang isang pinto sa buhay mo. Huwag mong itulak sa anak mo na tuparin niya ang pangarap mo. Kasi yung bata, ipinanganak yan, may sarili ding strategy, may sariling pangarap, may sarili din siyang pinto, may sarili din siyang kinabukasan. Yung gagawin mo lang dyan is to guide moderately. Tignan mo, nakaguide lang siya sa rhinoceros. Hindi niya pinakialaman ang rhinoceros kung saan ito pupunta. Nandun lang siya nakatingin, nakaabang. Ganon din sana lahat ng magulang. Kung naging bigo ka sa pangarap mo, huwag mong pilitin yung anak mo na tuparin yung pangarap mo tuparin niya yung pangarap mo. Kasi ganyan din kapag sikat kang doktor, sikat kang negosyante, pangarap mo susundin ng anak mo, yapak mo. Hindi. Kasi may mga anak na iba din yung destiny nila, iba din yung nakatadhana para sa kanila. And yun yung gusto ng Diyos yun yung gusto ng tadhana para sa Kanya. So, kahit sa pag-ibig, huwag mong pilitin yung anak mo na pakasalan dahil lang nakabuntis or nabuntis. Huwag mong pilitin yung anak mo na samahan yung asawa niya kahit hindi na siya masaya. Huwag mong pilitin yung anak mo or manugang mo na manatili sa ganyang sitwasyon kahit hirap na. Kasi kahit anong gawin mo, darating at darating sa punto, magko-collide yan. Mag-aaway lagi, magsusumbatan, magbibilangan, di ba? Ganun yun kabwisit ang buhay. So, wag niyong ipagmayabang na sa mata ng tao buo kayo. Kasi deep inside, alam ni universe na hindi kayo totoo. Alam ni universe na hindi kayo para sa isa't isa. Alam ng Diyos na hindi kayo masaya. Ganun lang kasimple ang buhay. So, again, maraming salamat po sa inyong lahat. At proceed po tayo sa English vibration natin.
And then after that, the more episodes pa.